Asenso Pilipino. Hello mga ka-asenso, oras na para kumita ng pera at umasenso sa buhay. Ako po si Karen Davila, ang inyong kasama sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Mga ka-asenso, mula sa ube, kalamansi is dominating the world. At bilang Pinoy, nakaka-proud, di ba? Sino ba namang mag-aakala na ang paborito nating pampalasa ay nare-recognize na ngayon sa international market? At alam nyo ba na isang dating OFW at jeepney driver ang nabago ang buhay dahil sa kanilang calamansi concentrate at calamansi farm business. Let's welcome sa DTI Asenso Pilipino ang may-ari ng Mang R Calamansi Concentrate, R himself, si Rico Comia, at ang misis niya na si Dalisay Daisy Comia. Hello, Rico and Dalisay. Hello po, Miss Karen. Wait, ang OFW noon, ikaw Dalisay. Parehas Si po Rico, kami. pareho kayong Yes OFW po. noon. For how many years kayong nag-OFW? Ako po, naka 12 years po ako sa Taiwan. Sa Taiwan, and Yes po. ikaw naman Dalisay? 9 and 5 months po. From OFW, naging jeepney driver ka or naging jeepney driver ka muna bago ka nag-OFW? Pag uwi ko po noong 2015, so nag-for good na po ako. So, naging PUJ driver po ako. Oo. Then, yun po ang source of income namin. Yeah. Then, nung tumagal po, naging farmer na din po ako ng kalamansi po. Oo. Itong pagiging OFW, dalawa kayong OFW, maraming OFW nanonood ngayon. Gaano kahirap maging OFW at ang inaakala ng ilan, pag OFW ka, panghabang buhay yun. 'Di ba? Hindi po tunay yun. Oh, sige, ikwento mo, Dalisay. Hindi po tunay yun. Kasi ang OFW po, mahirap din po eh. Gawa ng malayo ka sa pamilya mo, homesick yung kalaban mo. At the same time, pag uwi mo sa Pilipinas, kailangan marami kang dalang ipon. At para maging, yun nga po, entrepreneur ka. Mag-ano ka ng business mo, mag-create ka ng business mo, para in the future, meron ka masasave na pera. Mm-mm. Sa tagal niyong OFW, nakapag-ipon ba kayo para magsimula ng negosyo or etong negosyong ito hindi galing sa pagiging OFW ninyo? Actually, ma'am, ang negosyo pong ito ay balay, parang ano lang po namin, libangan po lang namin nung una. So, gumagawa lang po kami, tapos binebenta lang po namin sa mga kakilala namin. Doon po sa nagiging pasahero ko sa jeep at saka sa mga ka-driver ko po. Oo. Then, habang tumatagal po, nakita namin na madami na po ang tumatangkilik ng produkto namin. So, after 1 year nga po, naisipan po namin na iparehistro na po ang negosyo sa DTI. So, after po ng registration, so naka-access na po ako ng mga free trainings and seminars po sa DTI. So, napakalaki po ng tulong noon. At ngayon po 2026 ay napakagandang blessing po para sa amin na makasali po ako sa KMMA program po ng DTI. Oo. Ito po ang talagang nagpabago po ng pananaw ko sa buhay ko po. Dahil malaki po ang naitulong ng mga training at seminar nila na nagbigay po sa akin ng direksyon at malaki pong pangarap para po dito sa Mang R Calamansi Juice. Oo, sige, pag-usapan natin kung paano nagbago, no, ang perspective mo. Nung OFW ka sa Taiwan, ano ang trabaho mo doon, Rico? Bali, ang trabaho ko po doon ay mostly po sa manufacturing process, sa mga PCB, then sa mga chips po. Sa factory. Yes po. At Dalisay,
Same din po, yung sa company ko po sa Kaohsiung, ganun din po. Oo, so parang nasa factory kayong dalawa. Yes po. Pero when you went back to the Philippines, nag-PUV driver ka muna. Yes po. Oo, from PUV driver, nag-farmer ka, tas sinimulan mo to. Magkano ang puhunan nyo nung sinimulan nyo ito? Ang puhunan po namin na magsimula kami ay 5,000 pesos lamang po. So, hindi man lang galing sa kita nyo sa OFW. Hindi po. Oo. Kumbaga, ayun po mga ginamit namin dyan na steamer, yung stainless pot. Bali, hiniram lang po namin yung sa kapatid ko po at sa nanay ko. Oo. Yes po. Naisipan po namin yung gumawa ng calamansi juice dahil nagkameron po ng oversupply sa amin ng calamansi. So napakababa Saan probinsya? sa Balete po, Batangas. Okay. So napakababa po ng presyo noon ng kalamansi. So naalala ko po nasabihan ako ng misis ko na dapat daw may magawa kaming paraan para hindi daw po masayang yung bunga ng kalamansi namin. Tsaka para din po makabawi kami doon sa mga nagastos po namin sa pagpapabunga ng kalamansi. Oo, so magkano lang yun noon? 5,000 lang po ang naging puhunan po namin. Yun lang, yung 5,000 Opo. pesos na yun. Tapos nung kumikita po kami ng paunti-unti, hindi po namin yung ginagastos. So ginagamit po namin yung pambili po ng mga iba pa po namin kagamitan sa paggagawa po ng calamansi juice. Oo. Dalisay isipin nyo, ang tagal nyong nag-OFW. Ang tingin ng ilang viewers, wow, siguro dapat yumaman sila nung nag-OFW sila. Di ba? Isipin mo, 12 years, 9 years, iniisip ng viewer, dapat doon sila yumaman nung nag-OFW. And yet, dito sa negosyo yung kalamansi, umasenso buhay nyo. Yes po. Oo, bakit ganon? Bali, sa sobrang ano po namin sa pera, kasi hindi naman po kami maanong tao, kumbaga yung palalabas, kain, gano'n. Talagang sinesave po namin yung kinikita namin sa Mang R. Hindi po talaga namin ginagalaw. Oo. Separate po yung sa negosyo namin. Oo. Nagda-drive ka pa rin. So ngayon nga pong 2026, nung mag-start na po akong sumali sa KMME program, so dun po talaga ako nakaramdam ng parang makapag-focus na ako sa kalamansi dahil kita ko po yung mga nagawa ng training sa akin ng DTI eh. So, iyon po ang nagpabago ng direksyon ng buhay ko. Kumbaga, ang nagpapasaya sa akin ngayon is ito pong paggagawa namin ng calamansi juice. Kumbaga, parang dito po ako na-inlove sa ginagawa ko dahil dito po ako nakakaramdam ng tunay na kaligayahan po. At hindi lang yun, mula sa pagiging trabahador, ngayon kayo na ang may-ari ng inyong negosyo. Yes po. Diba? Yes po. Pero ito pong negosyo namin ito, dahil mayroon pong samahan doon sa amin, samahan ng mga magsasaka, ang Kabesang Islaw Farmers Association. So itong negosyo ko po, dahil gusto ko po matulungan yung aming asosasyon, ito pong negosyo namin ay inaano ko po sa samahan para matulungan ko po sila. Dahil gusto ko po na, ayun po mga naaani namin, mabigyan po ng mas mataas na value. Dahil kita ko po yung hirap at sakripisyo po ng mga magsasaka. Tapos yung kita po namin ay nakadepende pa sa taas at baba ng presyo ng merkado. Oo. So ang mission ko po dito sa Mang R ay gusto ko po mabigyan ng mas mataas na value yung mga naaani po namin mga magsasaka. At the same time din po, makalikha po kami ng opportunity para po sa members po ng aming samahan at saka po doon sa komunidad. Oo. Para naman po sa produkto, ang mission ko po dito ay makapagbigay po ng dekalidad at natural preservatives-free na calamansi juice dahil nakafocus po talaga kami sa health and wellness po ng aming mga consumer. Sinabi mo noon may oversupply lang ng kalamansi. Kaya mura, sinimulan nyo, tas bumibili kayo sa mga farmers. Ngayon, may kalamansi farm na kayo. Tama, no? Yes So, po. kailan nyo binili yun? Bali, nung pag-uwi po namin 2015 po, so since mayroon po kaming konting naipon, Yun ang mula sa pagiging OFW ninyo. Yes po. Bumili kayo ng kalamansi farm. yes po, opo. Pero isa lang po nabili namin noon. Then, habang tumatagal nga po, Magkano yung farm na yun noon? Bali rights po ang nabili lang namin doon, ayun po ay naano namin ng 100,000. 100,000 at gaano kalaki yung farm na yun noon? Yun po ay makakapagtanim na po doon ng 400 na puno. 400 na puno. Opo. Ngayon, ilan na ang lupa nyo? 3 po. 3 na. At puro kalamansi. Yes po. Okay. So, Dalisay, ikwento mo how that expanded. Bali, yun nga po, sa pag-aano namin sa pera, maano po kasi kami, hindi kami yung bili ng bili.
Nakapag ano po kami, may tao po na lumapit sa amin na pinagbibili po yung lupa. So binili po namin, binili namin yung lupa nila para mataniman po namin ng kalamansi. Oo. Ang hindi nakikita ng ilang viewers kasi, sa pagiging OFW, aakalain nila na dapat milyon-milyon na ang naiuwi nyo. Ano ang katotohanan sa buhay OFW? Kaya kahit kikita ka rin abroad, hindi rin ganun ang kalalabasan. Totoo po yan. Dahil pag uwi po natin dito galing abroad, dahil wala po kaming trabaho. So dapat po doon talaga makapag-invest ka na para pag uwi ay meron ka ng talaga magiging source of income. Katulad nga po ng ginawa namin nung habang nandun po kami, nag-invest po talaga kami ng makabili po ng jeep dahil alam ko po na pag uwi ay wala po akong trabaho eh. Kaya pag uwi ko po noon, naging PUJ driver po ako. Oo, nasarili mo yung jeep na yun. Yes po. So parang kumbaga pinupondohan mo na sa sweldo nyo ng OFW, dapat meron tayong jeep. Yes po. Yun po. Kumbaga po, nakaplano na po nung nasa Taiwan kami. Pinaplano na po namin pag-uwi namin dito. Oo. Ano pa yung ibang gastusin nyo noon pagpapaaral ng mga anak? Actually, isa pa lang po ang anak namin. Oh. Kasama po namin ngayon. Ngayon lang po siya mag-i-start mag-college. Opo. Siya din po nakakatulong namin sa processing po ng calamansi juice. Oo. So etong kalamansi, binago nito ang buhay ninyo. 3 na ang lupa nyo. Ilan ang puno nyo ngayon? So, ang puno po namin ngayon sa 3 pesto po ay umaabot na po ng around 800 to 900 na puno na po. Na trees. At ang kalamansi ba, ang harvesting nito every when? Gaano kadalas? Ang harvest po ng calamansi, simula po pagiging bulaklak niya, kailangan niyo po maghintay ng 3 to 4 months bago po siya ma-harvest. Oo. Kaya po, napakaganda po ng nangyari sa amin dahil 3 pesto. Kapag ito po'y namumunga ang isang pesto, so itong 2 naman po ay waiting. Kapag naubos dito, dito naman po kami sa kabila mangunguha. Then sa other na pesto naman po, kumbaga rotation po ang panguha namin para hindi po kami maubusan ng supply. Oo. At matagal ba from tree to bottle ang proseso? Paano nyo ito pinipiga? Mano-mano pa or may makina na? Napakaswerte po namin dahil napagkalooban po kami ng DOST ng mga equipment po na ginagamit po namin ngayon sa aming processing. Hello po mga ka-asenso. Welcome po dito sa aming munting farm sa Balete, Batangas. At ngayong araw po ay ipapakita namin sa inyo ang aming kalamansian. At kung paano po ang pag-harvest ng kalamansi, diretso po sa processing ng kalamansi juice. Ito po ang aming kauna-unahang pesto ng kalamansian. Dito nga po nagsimula ang kwento ng Mang Ar. Ito po ang kalamansian namin ito ay may 400 na puno po. So meron po kaming puno katulad po nito na 2 taon pa lang po. Tingnan nyo naman po ang bunga. At meron din po naman kaming kasama na 7 taon na po ang aming kalamansi. So sa amin pong 3 pesto ng kalamansian ay meron po kaming total na 800 to 900 na puno po ng kalamansi. Namumunga po ang kalamansi kapag tag-ulan, mas marami po siyang bunga kaysa po sa summer. Kasi medyo mainit po, so kailangan po namin magpatubig para po mamunga. At continuous po yung pagsusupply namin ng kalamansi juice sa aming mga customer. At kung mapapansin nyo po, ngayon po tag-ulan, marami po siyang bunga. Kasi season po ngayon ng kalamansi. So ito pong isang punong ito ay 2 taon pa lamang po. At mapapansin nyo po, tingnan nyo po, sobrang dami po talaga ng bunga. Dahil sa ganito pong stage, nagsisimula po talaga ang napamumunga ng kalamansi. Mula po sa 2 taon hanggang 7 taon po. Ito po ang kumbaga sa tawagin namin ay kasagsagan ng pamumunga ng kalamansi. So sa pamimitas po namin ng kalamansi, mapapansin nyo po, meron po tayong iba't ibang size ng bunga ng kalamansi. At ito po, tingnan nyo po itong bungang ito. Ito po, kumbaga ganito pong size is ready na po siyang pitasin. At sa ganito naman pong size na gajolen, so ito po maghihintay pa siya ng mga 2 buwan bago pa po maging ready para pitasin. Pag po maraming bunga at marami po kaming orders,
dun sa mga customers po namin, lalong-lalo na po sa ospital, hina-harvest po namin siya. Then, nagra-run po si Sir ng ads para po continuous din po yung aming pagsusupply sa iba't ibang customer. Ang pinagmamalaki po namin dito sa Mang Ar Calamansi Concentrate ay farm-to-bottle process po. Dahil nakafocus po kami sa mga health and wellness ng aming mga customer. At the same time, hindi po kami gumagamit ng kahit anumang preservatives. Kaya dito pa lang po sa farm ay talagang pinipili na po namin ang mga kalamansi na pipitasin po namin para masigurado po na mataas po ang quality na produkto na ginagawa namin. At the same time ay ma-preserve po namin ang natural na lasa ng calamansi juice. Kami po, ang bayan po ng Balete ay sako po sa 7 km radius ng Bulkan Taal. Kaya kapag mayroon pong volcanic activities ay apektado po kami dahil doon po sa mga abo. Kaya yung mga pananim po namin, kahit ganito po madaming bunga, ay malaki po nagiging epekto nito dahil nasisira din po yung mga bunga at ang aming mga halaman. So para po madaling pamimitas po ng kalamansi, gumagamit po kami ng ganito. Kung tawagin po namin ito ay panguko. Dahil paghawak po namin ito sa tampok, gagayanin lang po namin, putol na po agad ang tampok ng kalamansi. Kaya napakabilis po ng pamimitas namin ng kalamansi. Para po sa akin, ang pag-aalaga po ng kalamansi ay hindi po mahirap. Dito po sa lugar namin, ever since po, ang kinabubuhay po talaga ng mga residente dito ay ang paghahalaman. Ang iba po ay nagtatanim ng mga halamang gulay at kami naman po sa side namin ay ang kalamansi. Hindi naman po mahirap alagaan ang puno ng kalamansi dahil once na naitanim po ito ay hindi nyo na po kailangan na laging subaybayan. Basta kailangan lang po laging malinis ang puno para hindi po siya makabagan. Ayaw na ayaw po ng puno ng kalamansi na nababalutan po siya ng baging. Kumbaga sa tao, parang hindi siya makahinga. Kaya ito po ang nagiging dahilan para po siya ay hindi magbigay ng madaming bunga. At kung malala pa po ang bagay na babalot sa kanya, ay posible din po ito mamatay. Sa pamimitas po ng kalamansi, kailangan po may kasamang tampok. Ito po yan. At kung sakali po na namitas kayo ng kalamansi na wala pong tampok na nabalatan na, ito po ang magiging possible result po nito kapag napasama po sa ibang kalamansi ay magkakameron po ng pasa dahil po dun sa katas ng kalamansi. Welcome po dito sa aming production area. Dito po namin pinaprocess ang mga kalamansi na pinitas po galing sa aming farm. So ito po ang kalamansi na galing sa aming farm at dito po ang unang station na ginagawa namin sa sorting at washing. Ang farm po namin ay 5-minute walk lang po papunta po dito sa aming kalamansi juice processing. Pagkapitas po, diretso na po agad dito sa aming processing para po i-process po namin at gawin pong kalamansi juice. Ngayon po, nung galing na po yung kalamansi sa farm at diniretso na po sa production area, nililinisan na po namin ng kalamansi, fruits. Tinatanggalan po namin ng dahon, ng leaves, then konti ng sanga. So ito po ang sorting at washing station. So sa station pong ito, dito po namin sinesegregate ang mga kalamansi na pasok po sa aming quality standards. Dito po namin tinatanggalan ng mga dahon at sinesegregate ang mga reject. Then after po namin matanggalan ito ng mga dahon ay binababad po namin ito sa chlorinated water at hinuhugasan mabuti para masigurado po namin na malinis po ang kalamansi na gagamitin po namin bago po namin ito i-process. Balik, pagka ganito pong overripe na po yung kalamansi, hindi na po namin ito ginagamit. Bali, usually po ang ginagamit namin or ginagamit namin sa paggagawa ng juice ay ganire po. Hindi po pwede yung sobrang hinog, dapat po ganito. Ang criteria natin sa kalamansi ay kailangan 50% na cream at 50% na yellow. Yun ang acceptable sa ating kalamansi na gagamitin. Importante po ang quality ng kalamansi na gagamitin po namin sa paggagawa ng kalamansi juice. Dahil katulad po nito na sobrang hinog, malaki po ang epekto nito sa magiging lasa po ng kalamansi juice na aming gagawin. Ang the best na ginagamit po talaga namin is mga ganito pong berde para talagang natural po ang lasa po ng kalamansi juice namin. Dito po
po sa station na to, sa juice extraction station, dito po namin pinipiga o sinesegregate po ang extract na calamansi juice. Sineseparate po ang balat sa buto, then sinasala po namin, then diretso po sa weighing scale. Sa isang batch po ng pag-extract po, 18 kilos po yung calamansi fruits na kailangan po namin. So habang piniprepare nga po ang calamansi juice extract ay inihahanda ko naman po ang mga ingredients na kailangan po namin gamitin. So napakahalaga po na kailangan timbangin namin ang mga ingredients para ma-maintain po namin ang consistency ng quality at lasa po ng calamansi juice na ginagawa po namin. So ang ingredients lang po namin dito is mineral water, sugar, honey, at pure calamansi extract. Ang pasteurization din po ay nakakatulong din po para po mas pahaba ang shelf life niya. Since hindi nga po kami gumagamit ng preservative sa aming calamansi juice, ang ginagawa po namin ay hot fill para po mas ma-preserve yung shelf life po ng produkto na ginagawa namin. Sa isang batch po ng paggagawa namin ng calamansi juice, gamit po ang double jacketed kettle na ito, ay nakakagawa po kami ng 360 pieces ng 250 ml calamansi juice concentrate. So dito po, chinecheck po namin ang pH para po malaman po namin yung asim. Ginagawa po muna namin ang quality checking. At ito naman po, chinecheck po namin ang bricks, tamis po ng calamansi juice na ginawa po namin every batch. Napakahalaga po ng quality testing na ito para masigurado po namin na ang ginagawa po namin ng calamansi juice every batch is consistent po yung quality at lasa bago po namin ito ibigay sa aming mga customer. Nandito po tayo sa bottling and coupling station. After po ng pasteurization, magbobote na po tayo ng ating calamansi juice. Ito po yung ginagamit namin sa pagsasalin po sa PET bottle ng juice. Bali, ang size po ng ating PET bottle is 250 ml po. Pagkatapos po ito ilagay sa bote ay tinatakpan po namin ito at pinalalamig po namin ng 30 minutes hanggang 1 oras bago po namin lagyan ng label. Napakaganda ng kwento ninyo kasi isipin nyo mula sa OFW na factory workers and then now you are the owners of your own business, 'di ba? Yan ang success story na pwedeng tularan ng maraming Pilipino. Pero Dalisay, ano ba ang pinakamalalaking challenges sa isang calamansi business or starting your own business? Mahirap po nung una, gawa ng sapuhunan. Talagang kailangan mo talagang bumili ng pautay-utay na equipments. Plus yung anak mo, syempre hindi naman po pwedeng hindi kakain na araw-araw. Talagang budget talaga yung pera namin, ma'am. Tapos may times po na kailangan namin ng kapital. Meron naman pong nagpapahiram po sa amin ng walang interes. Oo. Then, yun po, unti-unti namin binabayaran once na kumikita po kami. Oo. So eto, halimbawa, na bote na ito, you said this stays for 6 months. Pero may mga kalamansi ba kayong nabubulok, nasasayang? Sa ngayon po, ma'am, wala na. Wala. Kasi very efficient ang sistema nyo. Ano ang system ninyo at wala kayong wastage? Ang pinaka-waste lang po namin sa ngayon is yung pong calamansi peel, yun pong mga buto at pulp. Pero yung sa mga bunga po ng calamansi namin is lahat po nagagamit namin sa pagpaprocess po ng calamansi juice. Ah, ang galing nyo. Ilan na ang nabebenta nyo ngayon sa isang buwan? Sa isang buwan po, so bali, dahil meron po kami mga reseller meron po kami rebranding, then kami din po ang nagsusupply sa Lipa, sa isang hospital po ng Lipa. Paunti-unti pa po dumadami ang mga customer po namin, kaya ngayon, kailangan na po talaga naming magbuo po ng team na makakatulong po namin sa Mang R Calamansi Juice. Okay, tikman naman natin para alamin natin kung masarap itong kalamansi ninyo sa tunay na buhay. Yun. Okay, paano tayo, Mang Mabuksan po R? natin. Okay, ayan. So, eto may halo itong honey. Honey, yes po. So, nakalagay na December 8, 2026 ang Ito po ang expiration. Opo. Alright. Ito po, ma'am, ay wala po kami preservatives na ginagamit po dito. Dahil ang gusto po namin i-focus ay health and wellness po. So, hindi to concentrate. Ready to drink na to?
Bali, ito po ay concentrated po, I ma'am. see. So dapat may tubig tayo. Pwede naman po, ma'am, kahit wala, kaya lang, konti lang po ang ilalagay ko. Ah, ganun. Okay. Sige. Alright. Ang bango, oh! Ang bango talaga ng kalamansi. Panalo siya over the lemon. Ah, di ba? Kung ang Europe at ibang bansa may lemon, guys, ang kalamansi ay Pilipinas. At ang taas ng vitamin C ng kalamansi, di ba? Totoo po yan. Okay. My God, it's so good. I'm not kidding. Oh, ito concentrate to. Ito ready to drink. Opo. So, kung ayaw nyo magkasakit, ayaw nyo magkasipon, ay panalo. Masarap. I'm not kidding. It's really good. Natural po ang lahat. Oo, magkano binibenta nyo dito? Binibenta po namin yan ng 27 pesos po. 27. Eh, yung ganito, Ito pong concentrated namin, ito pong 250 ml, 180 po ito. galing. Ito pong 350 ml, 200 pesos Oo. po. Ang 500 ml po ay 230. And ito pong 1 liter, 400 pesos lang. Dapat meron kang return bottle policy. Yes po, ma'am. Meron, oo. Yes po. Ano yung policy nyo? Kasi sayang yung bote. Yes. Kaya nga po ganyan ang packaging na pinili namin para din nga po sa makatulong din po kami sa environment po. Oo. Para mabawasan po yung mga waste ng mga glass. So, yun nga po, ini-encourage po namin yung mga customer namin na yung mga bote na nagamit po nila ay ibalik po namin. Then may certain amount po, depende po sa size. Oo. Babayaran nyo or may discount sa susunod na Depende benta? na po sa kanila kung anong gusto Oo. nila. At kakatuwa din dahil madami Yeah. na pong mga customer at talagang ibinabalik din nila. Instead na itapon daw po nila, so ibabalik na din po na lang sa amin. Pero paano yun? Naka-base kayo sa probinsya? Saan Yes kayo? po. Sa Batangas? Sa Balete po. Sa Balete, Batangas. Eh, kunyari may mag-order taga Manila. Taga paano to? Saan nabibili? So kung gusto po nila mag-avail, meron po kaming FB page po. So pwede po sila mag-order doon through aming FB page. And then you deliver. Pwede po namin Oo. pa-deliver via Lalamove. Lala Move. Oo. Or pwede din po sa through GNT po. Ang galing. Dahil Okay. meron na din po kasi kami naging customer, nakapagpa-ship na din po kami sa Iligan. Binili niya mga concentrate. Hindi po actually binili yun dahil isang beses po ay na-invite po ako doon sa Radyo Pilipinas Iligan. Then yung pong si Sir Richie Mikin, kumbaga na curious siya dahil kalamansi juice na walang preservatives. Sabi niya parang bago eh. Yeah. Kasi normally ng mga pagkain natin ngayon, inumin, ay may mga preservatives. Yes, oo. Kaya sabi ko, Ito yung lasa niya, purong-puro. Kasi nakatikim na ako ng calamansi juice sa mga supermarket. Hindi na lasang fresh eh. Hindi na, ito fresh pa. Yes po, ma'am. Dahil ang process po namin dyan is farm to bottle po talaga. Wow, farm to bottle. Yes po. Eh paano sa Germany, may napadalan daw kayo? Yes po, ma'am. Meron po. O paano yung naging fresh? Fresh pa? Ang nangyari po doon, ma'am, kumbaga accident din daw po dumayan sa wall niya yung calamansi juice namin. Then, yung biyanan po niya pupunta ng Germany. So, nag-order po sila sa amin. Pinaship po namin sa Santa Maria, Bulacan. Then sila po ang nagdala sa Germany. Tuwan-tuwa po sila sa, hindi lang po sa product, pati po sa service namin. Kumbaga, ngayon lang daw po sila nakakita ng nagne-negosyo na hindi lang po ang habol is yung kita. Kumbaga talagang ibig sabihin niya, nagne-negosyo daw po kami para kumbaga masatisfied yung customer. Dahil ang una pong nangyari yung pinaship po namin sa Bulacan is nawala po yung package. Then, pinalitan ko po ulit yun ng bago na hindi po sila nagbayad sa amin. Oo. Ano bang pangarap ninyo para sa calamansi concentrate nyo? Dalisay, how big do you want the business to be? Gusto po namin sanang i-export yung aming product na Mang Ar Calamansi Concentrate. Eh ngayon po, parang nahihirapan po kami. Oo. Kung, Kasi walang kung paano- preservatives eh. kung paano. Mahirap mag-export ng walang Yes po. preservatives. Yes po. Yeah. Ako po, pangarap ko sa Pang-Ar is napakalaki po ng pangarap ko. Na gusto ko po itong magtagumpay dahil naniniwala po ako na kapag nagtagumpay po ang Mang-Ar, ay mas marami po kaming opportunity
na maibibigay sa aming samahan at ganun din po sa aming komunidad. Mga kaasenso, tinawag nga ng Department of Trade and Industry ang kalamansi bilang rising star pagdating sa agricultural export. At para pag-usapan ang good news na yan, kasama natin ang Senior Trade Industry Development Specialist ng Export Assistance Division ng DTI, Export Marketing Bureau, Franklem A. Peña. Hello, Franklem. Thank you, ma'am. Una, napaka-unique ng name mo, ha? Yes. Frank at Clem. Yes, ma'am. O, di ba? So, parang Clem, kalamansi. Yun nga. Yun na yun, di ba? Ganun. Okay, they want to export. Yes, ma'am. Wala tong preservatives. Pwede ba yun? Ma'am, ganito, ma'am. So, as I was telling Sir Rico that DTI as a whole is working towards yung mga, to assist yung mga exporters natin. So, marami tayong mga services and as for yung mga market kasi man, iba-iba yung mga requirements. So what we are doing now is first is we are providing po yung mga market intelligence, where to export, like we have the active na trade data ng Philippines. So you can visit po yung Tradeline Philippines.dti.gov.ph. Actual siyang trade statistics. So you can see saan ba ito pumupunta ang mga produkto at what quantity. Oo. So using it, kasi AI siya, pwede mong ipa-generate ano yung progression ng data. Pero pwedeng may mag-mentor Yes, kay ma'am. Dalisay at kay Rico. Yes, ma'am. Para Actually, naman, our bureau is composed of, mayroon kaming mga product group, and then market, and of course kami yung mga frontline. So, if an exporter wants to know more about a specific market, ang hanapin niya market officer. yeah. Oo. Pag produkto naman po ay yung mga capacity building, product officer yung kailangan niya. Oo. Kami naman yung sa frontline, kami yung trade facilitation. Yes. So, what are the procedures? Kung meron siyang challenges with other government agency, sa amin po yun. So let's say ito, this particular company, no, bago makapag-export, anong mga tinatanong? Okay. Okay. Ang unang tanong dyan is, do you have the basic requirements? Ano yun? Ano Okay, yung so, requirements? Number one, yung mga business registration, and of course, yung product is specific. In their case, since it's a food, they need to have the license to operate, and of course, the certificate of product registration from FDA. So all they have to do is either email us, and we will contact our counterparts sa FDA. Oo. So isang malinaw na bagay dito, you cannot export without an FDA Yes. approval. So that's clear, wala pa tayo doon. No? Pero nakaprocess na. Hypothetically, let's say nakuha na nila. Okay, eto na yung mga papeles. How can you export food na walang preservatives? So it will depend sa market requirements, ma'am. So that's why ang gagawin natin ngayon is tatanungin, saan ba, meron na ba kayong intended market? Oh, let's say Or kung Asia muna. Yes, ma'am. Kung wala siyang specific market, then we will give them the trade statistics. Ito yung mga naghahanap, bumibili ng mga produkto nyo. Oo. Like for example, I was thinking of sharing with them na ang sa case po ng Philippine Calamansi Concentrate, ang number one market pa rin is China. Oh, And of course, yung mga countries na malaking may market yun. yeah, Filipino and Asian communities such as Australia, Japan, and yung Estados Unidos. For Philippine Calamansi mismo, ito naman ay pumupunta sa UAE, Bahrain, Qatar, Oman, and Kuwait, and of course, yung United Kingdom, ma'am. Na syempre, export is the dream. But why don't you expand first? Una in Luzon, next in Visayas, next in Mindanao. Paano nyo matutulungan sila, Ma'am, sir? banggitin ko lang yung one DTI, no? So, hindi lang kami Export Marketing Bureau, but basically it's the whole DTI. So, we have the negotiation centers, the provincial office, and the regional office. So, yung mga interested na mag-export, all they have to do is to contact yung mga DTI offices na yan, ma'am. And we work together. So, anywhere in the Philippines, ma'am, they can call us. Yung mga counterparts namin sa mga DTI offices po, they have our Viber. All you have to do is to send an email. Sabihin mo lang, I wanna export sa ganitong market, ganito yung produkto ko. We'll set a Zoom meeting. Yeah. You'll have a market officer, a product officer, and of course kami yung trade facilitation. Yeah. So pwede bang may mentor din at branding Yes, ma'am. advice Yung mga kayong ibigay? local natin na DTI, ma'am, they have this, ano, ma'am, mga KMME. Auto. Oo, Auto. meron ka na.
Ngayon May po, mentor ka na. nag-start na po kami. Meron na din Yes, po kami. oo. Tama. Now, bakit nasabing rising star ang kalamansi? Ma'am, kasi yung projection ng demand. So that's based on export data, ma'am. And I think it's advisable talaga na maging handa yung Philippines when it comes doon pag nat-attain niya na yung superstar status. Oo. Marami ba tayong kalamansi farms sa Pilipinas? Ma'am, I don't know yung specifics because we're working with the Department of Agriculture, so they are the best to give us the data, ma'am. We come up with the basic, ma'am. Siyempre yung product quality. So whether you're exporting or not, dapat maganda at mahusay yung ating produkto. Quality-wise, yung packaging and labeling. Now, yung second stage po niyan is to identify kung saan ka mag-export. Then we'll help you, ano yung requirements ng market na yan, ano yung mga labeling requirements. And of course, yung other aspect po ng negosyo nyo, iproprovide sa inyo ng DTI. By the way, ma'am, ang DTI, meron tayong training arm. Yung Philippine Trade Training Center. So pwede silang mag-enroll doon. Pwede. Yung For basics, free? For a fee, minimal fee. Minimal. So these are the, if I'm not mistaken, the basics of exporting. So ours is the day-to-day operations, but there are aspect of export business na madidiscuss doon sa PTTC, ma'am. Ano ang mahalaga para magtagumpay ang Mang-R? Opo. Ma'am, as you all know, isa lang po talaga yung namin, yung advice sa mga exporters na export is not just a one-time or limited transaction. It's basically a relationship. Ang sinasabi namin na... Kumbaga, they have to be ready. Yes, ma'am. Your company has to be ready. Yes, ma'am. And of course, yung effect ng export sa ekonomiya natin, ma'am, is talagang importante. As you know, for every dollar na benta natin abroad, kayo po ay nag-contribute sa ating GDP, GNP. So talagang tinutulungan siya ng government, and I would like to state na walang tax yung export. Among others, marami pang support. Walang buwis. Oo. And of course, yung DTI as a whole, one DTI, marami talaga siyang services na pwede niyong itap. Training, mentoring, and trade facilitation kung may problema ka. Oo. So yan, ma'am, yung DTI Export Marketing Bureau is the one-stop shop for your export concern. Yan. Okay. So, dapat may mentor na kayo at tutulungan nyo si Yes, ma'am. Rico ngayon. Rico, siguro sa mga nanunood na OFWs, may mga OFWs ngayon, alam mo yon, gusto nila hindi lang matulungan ng pamilya, yumaman, umahon sa hirap ng buhay. Ang hirap maging OFW, 'di ba? Ano ang advice nyo sa kanila? Dalisa, ikaw muna. Ang advice ko po sa kanila ay mag-ipon habang nasa abroad pa. Kasi Huwag bilhin ng kung ano-ano, guys. Kasi di naman forever tayo nandyan. Hindi dyan tayo pinanganak. Sa Pilipinas tayo. Ito talaga ang bansa natin. Uuwi at uuwi tayo sa Pinas. Kaya ang advice ko, mag-ipon, mag-save. Kasi mahal din po ang bilihin sa Pinas eh. Pataas ng pataas. Yun lang po. Okay, Rico. Ang maipapayo ko po sa mga OFW na katulad ko dati is habang nandun pa sila, mag-prepare sila sa pag-uwi nila. Prepare. Opo. Para pagdating nila dito, ay meron na agad silang pwedeng maging source of income. Dahil kahit gaano kalaki ang pera na iuwi mo dito sa atin, tapos wala ka namang trabaho, mabilis maubos din yung pera. Yeah. At napakahirap na magbalik uli po tayo sa zero. Napakahirap po mag-invest. Alam mo, totoo yan. Napakaganda na yan ang advice mo. And ang DTI ay meron rin silang programa para sa mga OFWs. So sa mga OFWs na nanonood sa atin ngayon, anywhere in the world, ako, I'm very passionate about this kasi po sa programang May Puhunan, ang dami ko pong nakausap na OFWs at ang ilan po sa kanila malaki ang utang sa credit card o babalik po dito, wala pong savings. Tandaan po ninyo, ang puhunan ninyo ay ang katawan ninyo. Kapag ikaw ay OFW, dapat po magplano. Ang ganda nung sinabi ni Mang Rico, prepare. You have to prepare for your future pag-uwi mo para hindi po tayo bumalik sa zero.
So mga kaasenso, katulad po ni Rico at Daisy, walang pinipiling edad at estado ang pagsisimula ng negosyo. Iba't ibang trabaho man ang inyong pinanggalingan. So to all the OFWs out there, huwag matakot mag-start ng business. Kung kayo ay may magandang idea, basta start small. Pagmamahal sa isang produkto, sa tulong ng pamahalaan, posible ang pag-asenso. At huwag po kayong paghinaan ng loob kung maliit ang inyong kapital. Tingnan niyo po, ang kalamansi, maliit man, kaya magpayaman, ngayon rising star sa buong mundo. Muli po ako si Karen Davila. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs.